Hello, 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 hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So, ngayon pag-usapan natin yung isa sa mga ng butihing mayor ng Naik Cavite kasi ayon sa kanya, so hindi lang muna daw siya tatanggap ng mga marirelocate sa pabahay ng gobyerno dito sa Naik Cavite. So yun yung parang nakakalungkot kasi kung ganun yung stance niya, eh paano naman 'tong mga bahay na 'to? Ano mangyayari sa kanila? So Tenga kasi based doon sa ano ko na binigay niyang statement parang kailangan niya munang o kailangan muna ng NHA provide dun sa mga facilities na isa sa number one kailangan din sa mga pabahay ng gobyerno na katulad nito. So ano kayang gagawin, no? Ano kayang mangyayari? Lipat natin yung camera natin, papakita ko sa inyo yung mga kabahayan, as in mga kabahayan pa din. Katulad nito, anong mangyayari ngayon sa mga bahay na to? Kasi nagbigay nga ng statement ang butihing miyo ng NAIC na hindi lang muna tatanggap ng mga mare-relocate sa pabahay ng gobyerno dito sa may Naik Cavite kung saan tatawagin kong pabahay capital ng gobyerno ang bayan ng Naik. Kasi sa sobrang daming pabahay po talaga dito, no? Overwhelming. Talagang isang kumbaga sa pabahay pa lang makakapagpatayo ka na ng isa pang municipality sa sobrang dami. So yan katulad itong ganitong kagandang pabahay ng gobyerno at kalaki, no? So anong mangyayari sa kanya ngayon? So ilang taon siya matitenga dahil doon sa statement ng butihing mayor, no? Ng NAIC. Pansamantala, hindi mo natatanggap ng mga mare-relocate sa mga pabahay ng gobyerno kasi nga yung mga facilities parang pinaprioritize niya. Although maganda rin ang ano niya, pero ang isang nagiging ano noon, contradict, ano mangyayari ngayon dito sa mga bahay na to? So ilang buwan, ilang months, in English lang yung ilang buwan eh, ilang year, no? Matitingga itong bahay na to. So sayang naman. Siguro para sa akin, ma-relocate na yung sinong dapat ma-relocate sa mga pabahay ng gobyerno para mapakinabangan na itong mga bahay to. Kasi sayang eh, matitingga eh. 'Di ba? Matitingga lang yung bahay. So rurupok ang bahay pagka hindi natitirhan, except kung mare-relocate na, no? O may titira na, magangalaga na dun sa mga bahay. Tapos to be follow na lang yung mga facilities na isa sa mga parang kailangan talaga sa mga pabahay ng gobyerno kasi number one, ay kailangan naman talaga yung para sa mga nare-relocate. Pero kung hindi naman kayang ipagsabay, bakit hindi na lang to follow yung mga, tawag dito, yung mga facilities like center, multipurpose, whatever, kung ano man yung kailangan pa para sa isang community na katulad nito, na ganito kalaki. Diba? Ang importante, magamit na ng kung sino yung qualified na ma-relocate sa mga pabahay ng gobyerno. At the same time, magkaroon ng maayos na matitirhan yung mga gustong-gustong uh, ma-relocate o magkaroon ng sariling bahay. Doon sa ayaw, no, wag pilitin. Bahala na kayo sa buhay niyo. Yung mga gusto lang. Diba? Bibigyan na nga kayo ng bahay na maganda, maayos. Ayaw pa. Ayaw ko sa inyo. Ayan, katulad nito. Diba? So yung isang ano natin, kwentuhan natin. Dahil dun sa statement ng butihing mayor, so anong mangyayari sa mga pabahay na to? So dahil doon, ah, sa stance na yun, tingga yung bahay. Pero makikita rin naman natin sa kabila nung binigay niyang statement na yon o sabihin natin policy, temporary, pansamantala, tuloy-tuloy pa rin naman yung pag-aayos.
no? Dito sa pabahay ng gobyerno, kikita nyo, ang linis, oh. Nilinis na nila. Tapos lahat may poste na, no? May transformer na ng Meralco. Yun din yung isa sa kainaman. Teka nga, temporary lang. Pero sana, di ba? Kung sino yung mga dapat nang i-relocate sa ibang mga lugar, sa ibang kalapit, na ano, bakit hindi hindi na i-relocate para mas mapakinabangan na kagad yung mga bahay na to. At the same time, makapag-adjust na yung mga residente dito sa pabahay ng gobyerno. Kasi yun yung sinasabi ko, kapag ka dumadami yung tao, dumadami yung oportunidad na magiging negosyo, di ba? Tapos magkikreate ka rin ng trabaho. Kasi pag may business, kailangan ng tao. So, may prospect yung negosyo dahil maraming tao. Kasi kung walang tao, paano ka mag paano ka mag-ano ng negosyo, di ba? Ay, dito nga pala, parang yung last time na video natin dito, naglalandslide na itong lugar na to kasi diyan, ilog yan. Hanggang doon, kung napanood yung last video natin dito, pinunta natin yung ilog, itong katabi na to. Dito kasi naglalandslide na itong area na to. May video din tayo dito eh. Silipin nga natin. Mukhang inaayos naman na nila. Siguro nire-refrap na nila to. Oo nga, oh, ayan oh. Parang daanan ng Quezon, no? Okay. Silipin natin din sa kabila. Parang tinatambakan nila. Kasi dito, nag-ano na to eh. Nagbitak-bitak na yung semento. Ayun oh. Kaya ginawa. Nire-prop siguro na nila ito. Kasi ito dito, crack-crack na yung semento dito. So binaklas nila yung semento. Naliligo. Yun oh. Nire-prop na nga oh. Ayan oh. Lalagyan nila ng repropping. Maganda. Kasi pagka hindi nila nilagyan, wala, maglalandslide talaga itong lupa na to. Kasi kita nyo oh. Ayun oh. Diba? So ayun. Ayun yung kwentuhan natin ngayon dito. Diba? Ano ngayon ang mangyayari sa mga babahay na to? Dahil doon sa kautusan na pansamantala hindi na muna mag-accept ng mga marerelocate sa mga pabahay ng gobyerno dito sa Naik, Cavite. Ang ganda na ng formation ng poste oh. Kita nyo, halos lahat may transformer na. So yun din, nakakatuwa kasi kahit na may ganun, Mayor, tuloy-tuloy pa rin. Sabagay, pansamantala lang naman. Sabihin natin 1 year, hindi siya tatanggap ng mga marerelocate. Kahit pa paano, medyo 2 years. Depende sa kanya kung buong term niya. Hindi siya tatanggap ng mga marerelocate. Pero kasi, isa rin sa tingnan natin na yung tao, yung mga residente, isa rin ito sa part ng cycle, no? O reproduction o pag-unlad ng bayan para sa akin ha. Kasi pagka maraming tao, ibig sabihin, may posibilidad umunlad yung bayan mo. Kasi pagka maraming tao, maraming mag-iisip na magtayo ng negosyo dahil maraming magiging customer dahil napakadaming tao. Di ba? So like ito, siguro kung patatauhan na to, lilipatan na ito, no? Patitira na to sa mga marerelocate, no? Sabi natin 5 years mula ngayon, baka napakasaya na ng lugar na to. Hindi na ganito yung magiging ambience dito sa lugar na to. Di ba? Ano sa palagay nyo? Sa ngayon, ito, ghost town pa siya kung titingnan mo. Pero, ayun nga, pagka pinatira na ito, 5 taon mo lang ngayon, magiging masaya na itong lugar na to. Kung patitirahan na. Pero kung, dahil nga sa
Yan anong statement ng butihing mayor ng Naik na hindi lang muna sa tatanggap ng mga mare-relocate. So yun yung medyo question mark kasi matitinggay itong mga bahay na to, di ba? Pero kahit nasa kabila, tuloy-tuloy pa rin pag-aayos. Ayun na nakakatuwa. Hindi pa rin nila tinitigilan kasi ang gusto ng mayor yung mga facilities isa sa maging parang priority, no, na gawin o itayo sa mga pabahay ng gobyerno kasi totoo naman talagang kailangan yun at importante naman talaga yun. Kahit papaano, ayun yung magiging guide sa mga mare-relocate sa mga pabahay na katulad nito. Pero yun nga rin, sa akin nga din, bakit hindi mo na patirhan yung mga bahay para magamit, para hindi matingga, tapos to follow na lang yung mga facilities, no? Paunti-unti naman madedevelop naman ho lahat ho yan. Hindi lang sabay-sabay. Kaysa itinggan natin itong mga bahay na to na ganito. Sayang naman ang ganda-ganda ng mga bahay na to. Kung ganun ang magiging stanza natin, di ba? Ayun lang yung nakakalungkot. Kasi kailangan nyo munang matingga itong mga bahay na to bago mapatirhan. Linis na, nilinis talaga. So, ayun yung topic natin ngayon dito sa pabahay ng gobyerno dito sa Naik ng Cavite. Dahil nga naglabas ng statement, no? Yung butihing mayor ng Naik regarding sa mga pabahay na hindi na muna siya mag-accept ng mga mare-relocate sa mga pabahay ng gobyerno katulad dito sa bayan ng Naik. So, mangyayari sa mga bahay na to, tenga na muna kayo, pero sa kabila noon, ituloy-tuloy pa rin pag-aayos ng developer ng NHA, no? So, shout out to sa inyo. Maganda po talagang bahay, pero yun din yung isa sa parang pinakaano dito sa bayan ng Naik kasi yung source ng trabaho, limitado pa talaga. Kasi, kumbaga, isang maliit na probinsya ng Naik, paunti-unti dumadami yung tao, so dumadaming pangangailangan, tapos yung resources ng trabaho, kukunti, kaya medyo mahirap po talaga. Pero kung magsusumikap tayo para sa pamilya natin, sa sarili natin, may po-provide naman natin kung ano yung pangangailangan natin sa pamilya natin. Kaysa magreklamo, magmukmuk, tumambay, gumawa na lang tayo ng paraan, no? Para doon sa nagiging problema sa pabahay ng gobyerno na katulad na to. Kasi naman, kunti lang, mga ilang taon na lang, pagka madami ng tao dito, napuno na to, marami magtatayo ng negosyo. So, sa negosyo, kailangan ng tao. So, may mga bibili. So, cycle na lang yun. Diba? Ganun mangyayari at magiging productive na yung lugar. So, ngayon, kung kukunti pa rin nakatira dito, hirap pa ho talaga. Yun lang yung problema. Kasi, kunti yung prospect mong magiging customer, kasi nga walang customer, hindi ka makapag-put up ng negosyo. Pero paunti-unti, pautay-utay, kumbaga darating din naman na magiging maayos ang lahat. Ang importante, meron ka ng isang napakagandang pabahay ng gobyerno na katulad nito. Diba? Kasi nakatira ka sa squatters area, light material yung bahay mo, kung ikukumpara mo dito. So pagka nakabayaran mo, nagkaroon ka ng extra pera, pwede mong i-develop yung bahay na to. Pinakamaganda, iyo yung bahay. Diba? Okay, so yun. Yung kwentuhan natin sa ngayon. No? Pansamantala, tenga na muna ang bahay. Dahil doon sa pulisiya na hindi na muna tatanggap ng pansamantalang mga mare-relocate sa pabahay ng gobyerno katulad no. Pero sa kabila noon, tuloy-tuloy pa rin ang pag-ayos ng mga bahay.
Pero dahil nga hindi na mo natatanggap, no? Base doon sa statement ng butihing mayor ng NAIC, tengga na muna siya. Ganun yung ano natin. Pero pansamantala lang naman yun. Malalaman natin yun kung hanggang kailan. Pagdating pa ng araw, kung kailan niya ililip yun. Or talagang magiging ano siya na magtayo na muna ng mga facilities na sinasabi niya, no? Na kailangan sa mga pabahay ng gobyerno, na maging priority yun, or yun muna yung gagawin, or depende, or ano yung mga ano niya, tawag dito, mga istansa niya o mga rason niya, or yung peace, insecurity sa bayan ng Naik. So far, ano, hindi pa naman ganun ka ano talaga, at shout out siyempre sa mga law enforcement dito sa bayan ng Naik, talagang nagsisipag din naman po talaga nila. Kasi nakikita ko rin na time to time, nagro-ronda sila, yung kanilang patrol, nakikita natin sa pabahay ng gobyerno, sa buong bayan dito sa Naik, na nandiyan po sila, kumbaga active. So, may mga nakakalusot mang mga makukulit talaga. So, part po yan ng isang lugar, kahit naman maliit ang community mo, may mga taong sadyang makulit, wala, ang hirap kung ano yun, kasi hindi mo ano yung ano ng tao ugali. Pero siyempre, ang pinaka-the best doon, katulad ho nito, ah, parang paulit-ulit ko sinasabi, kapag dumadaming populasyon, ah, uunlad yung isang lugar. Kasi dadami magtatayo ng negosyo, di ba? Makakapag-create ng trabaho, ah, maraming prospect na magiging customer. Yung ganun, di ba? Ganun yun. Yung mga pangangailangan, although mahirap, yun, yung mga tawag dito, immediate na pangangailangan, pero ika nga, saan at pasasaan ba lahat magiging ayos? Depende sa mga taong nagko-command. Kasi kung ang pagko-command mo ay maayos at maaasahan at meron kang magandang plano para sa iyong mga sinasakupan, bakit hindi magiging maunlad at mapayapa ang iyong bayan? 'Di ba? Madaling sabihin para sa akin, pero nasa sa atin. Ika nga, sipag lang. Sipag lang. Kung masipag, at ipakikita natin sa ating mga kababayan kung paano yung mabuti para sa community, talagang magiging peaceful at maunlad yung lugar at magiging masaya. Okay? So maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel. Shout out sa mga kabataan doon. At syempre maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel, sa mga nagsasubscribe. Walang sawang pasasalamat po sa inyong lahat. Saka syempre sa mga original supporters ko, maraming salamat po sa lahat. Go na tayo!